Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Ito pala ito daw leak sa Blue Ribbon Draft Report ay di umano galing daw sa opisina ni Senator Lito Lapid. Grabe mga kababayan So yung kasi di ba kumalat yung draft report na doon po sa draft report ay kakasuhan po ng Blue Ribbon Committee o inirekomenda ng Blue Ribbon Committee na makasuhan si Jingo Estrada, si Joel Villanueva at etong si Chis Escudero. Kaya nga nagkakaroon ng ugong-ugong na magkakaroon ng palitan diyan sa liderato ng Senado. Kasi mga kababayan, kapag si Senator Tito Soto at si Ping Lacson ang nandoon sa pwesto sa Blue Ribbon at si Senate President si Tito Sen ang Senate President, mukhang tagilid yung tatlo. So, ginagawa ngayon ng minority para maiwas yung kanilang kaibigan, itong kanilang mga kaibigan, kinakailangan nilang makuha ang Senate leadership. Ibig sabihin, kailangan mapatalsik nila si Tito Soto bilang Senate President para maalis etong si Senator Ping Lacson dyan sa Blue Ribbon Committee na napabalita nga. Ayon dun sa kumalat na draft report ay nirecommend ang kasuhan yung tatlo. So, nag-leak mga kababayan. Nag-leak. Ngayon, eto. Ayon sa mga marites, mga kababayan, nanggaling daw sa opisina ni Lito Lapid etong leak sa Blue Ribbon Draft Report. Ayon to mga kababayan dito sa binabasa natin Ito mga kababayan. Ito. Sabi dito si Supremo matindi kong kumilos. O bakit daw? Biruin mo yon. Tinatawag na tahimik, walang ginagawa at hindi kumikilos. Pero sa kanya pa raw nanggaling ang leak ng draft ng Blue Ribbon Report sa flood control. O kung totoo yan, hindi pala siya tahimik, maingat lang at gumagalaw sa likod ng ingay. O nakakatawa kung paano minamaliit ang isang tao kapag hindi maingay. Pero biglang nagiging sentro ng issue kapag may lumalabas na sensitibong impormasyon. O sa politika, hindi lahat ng tahimik ay walang ginagawa. May mga kilos na hindi kinakailangan ng kamera para maging totoo. O yan mga kababayan So, ayun yung pinagtataka natin sino? So, yun yung yung dati pa natin tinatanong, sino? O saan ang galing yung leak sa Blue Ribbon Draft Report? Na ngayon talaga ng mga nagiging dahilan ng usapin yan sa change in leadership sa Senado at mga pagbabago sa mga komite. Pero may nabalitaan ako mga kababayan, talagang talagang dapat si Ligarda na raw ang papalit. Kaso nagka-problema. Ang problema raw kasi, kung papalitan si Tito Sen, ibabalik daw etong si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Hindi naman sumang-ayon yung iba. Hindi sumang-ayon yung meron akong narinig, 3 senador ang hindi pumalag, teka. Hindi pwedeng si Marcoleta ang ibabalik sa Blue Ribbon Committee. So, doon nabigo mga kababayan. Doon daw nagkaroon ng problema kaya hindi natuloy yung kudeta. Kaya nga nung nagtapos yung session hanggang doon sa nag-adjourn nanatiling Senate President itong si Tito Sen, itong si Tito Soto. Hindi katulad ng sinabi ni Tikia ng DDS na political analyst daw. O kasi sabi niya first time in history na babae ang bagong Senate President. Hindi pa naman ganun So napahiya nga si si Tikia So ayun mga kababayan. Dito pala sa opisina ni Lito Lapid lumabas o nanggaling yung leak sa Blue Ribbon Committee.
Tahimik pala to si Leon Guerrero. Si Supremo. Pero yan na, kumilos na. Sabi rito, kumilos na ng, kala nyo tahimik. Pero nasa loob pala ang kulo Ayan daw ang kwento-kwento, pero hindi naman natin sinasabi na yan ay konfirmado. Ayan lang po ay lumalabas diyan po sa mga sa mga group chat. Group chat ng mga chismosa ng mga marites. So yan mga kababayan, nako. Matindi pa lang kumilos itong si Supremo, pasimple lang pero matindi pala ito. Pangiti-ngiti lang sa Gedli. Pero meron pala itong mga pagkilos. So ito pa mga kababayan. Ito pong ito good news po para sa ating mga Pilipino na minsan ay nagta-travel sa ibang bansa. Ito, travel tax isinusulong ni Representative Sandro Marcos na alisin upang gumaan ang gastos ng mga biyaherong Pilipino. Bawas gastos sa biyahe, tulong sa turismo at ekonomiya. So yan mga kababayan grabe, palakpakan natin si Congressman Sandro Marcos. Alam nyo, malaking tulong ito. Malaking tulong po ito kung talagang maaalis ang travel tax. Biruin nyo mga kababayan Halimbawa, 4 kayo nagta-travel. Ngayon, ang babayaran nyo sa travel tax, 1,600 plus. Kada isa. Kada isa. So sabihin natin 1,600 times 4. 1,616. Magkano na yon? 3,200. 3,200. 4 kayo. Di 6,400. Biray mo. 6,400. Dagdag na pocket money na yun. Ibabayad mo lang sa travel tax. Bakit may travel tax? Magta-travel ka lang naman. Gusto mo lang naman na magpahinga Bakit kailangan may travel tax? Yung pinang-travel mo naman, galing naman yun sa sweldo mo, na kinaltasan na rin naman ng tax. Di doble-doble yung tax. Di ba? Doble-doble yung tax. Para din niya sa mga paninda. Di ba? Pag kumain ka sa restaurant. Kumain ka sa restaurant, makikita mo doon yung tax. Yung tax, ikaw pa nagbabayad. Dinadagdag nila doon sa bill. So, ibig sabihin, kumain ka, may tax pa yung pagkain mo. Yung pinambili mo naman, merong tax na rin yung sweldo mo. So, ibig sabihin, doble-doble yung tax mo. Mas lalo na rito sa travel tax. Kaya ka nga gusto mong mamasyal sa ibang bansa kasi gusto mong magpahinga, ma-relax-relax, tapos may stress ka dito sa travel tax. Pero mo 6,400, mawawala, imbis na pocket money mo na yun, dagdag mo na yun na panggastos, pambili mo na nga ng pasalubong yun Tama lang na na tanggalin na yung travel tax na yan. Kasi nagdodoble. Pupunta ako halimbawa, mamamasyal ako sa Taiwan. Yung ginamit ko naman doon na pang-travel, kinaltasan na kasi sweldo ko yun Tapos ngayon, pagdating doon, naalis ka. Sisingilin ka na naman ng tax. Anak ng teteng niya. Dapat tanggalin na yung travel tax. Kaya saludo ko kay Congressman Sandro Marcos, sir. Sana nga maalis na yan kasi kinukurakot lang naman yung travel tax na yan Okay lang sana kung makikita natin na may kinihinatnan. Kaso, kung kukurakutin lang, ibubulsa lang ng mga hinayupak na mga magnanakaw dyan sa gobyerno, tanggalin na lang yung travel tax na yan. Tanggalin na lang yung travel tax na yan. Kaya maganda tong abangan natin, sana po matanggal na. Bala ko pa naman na magbakasyon sa Marso. Sana wala nang travel tax. Sayang din kasi mga kababayan sayang po talaga, ang laki ng travel tax. Okay lang sana kung 200. Walang hiya, 1,600 kada isa. Walang hiya yan. Ilang araw ng sweldo ng ordinaryong Pilipino yung 1,600? 3 araw? Hindi, 800. Sabi mo 2 araw? Pero mo tapos mapupunta lang doon sa tax. Imbis na makakapagpahinga ka ng maayos, maka-enjoy ka, may stress ka. Tayo dyan sa travel tax na yan. Kaya saludo kay Congressman Sandro Marcos. Yan po sa gusto niyang
tanggalin itong travel tax na ito. At ito pa mga kababayan, speaking of Sandro Marcos pa rin, 'di ba, meron siyang sinasabi na no work no pay sa lahat po ng mga government officials. No work no pay. Pag wala kang bayad. Kasi tingnan niyo si Bato de la Rosa, ang kapal na mukha. Ilang buwan na wala diyan sa Senado, pero sumisweldo pa rin. Sumisweldo pa rin mga kababayan eh. Hindi ba siya nahihiya o walang hiya talaga? So dapat no work no pay. Itong panukalang batas ni Representative Sandro Marcos. Maganda po yung no work no pay dyan sa mga abuso ng mga empleyado ng gobyerno. Mga swelduhan ng bayan. Pero yung pinapasweldo natin, hindi naman pumapasok. Dapat no work no pay talaga. Ngayon, dahil dito sa no work no pay, biglang pumasok si Pulong Duterte. Diba hindi nagpapapasok yon? Laging wala. Silang tatlo, mga ilang Duterte dyan sa Kongreso. Pati kanilang kaalyado. Nagpasukan lahat mga kababayan eh. Kasi nga no work no pay ang panukalang batas ni Sandro Marcos. So biglang napapasok si Pulong Duterte. Natakot, makakaltasan. Travel din ang travel to eh. Saka to eh. Bar passer to eh. Mahilig sa bar eh. So kinakailangan niya ng pera, hindi nangyari sa camera ko. Bet lumabo yung camera ko. Yun. Nagagalit yung camera ko, lumalabo. Okay, so ayan mga kababayan dahil po dun sa no work no pay, biglang pumasok ito si Pulong Duterte. Natakot makakaltasan ng sahod. Tinanong si Sandro Marcos, Sir, Congressman Sandro Marcos, ano masasabi ninyo? Dahil daw sa no work no pay nyo, biglang nakakitang pumasok si Sandro Marcos. Sabi ni Sandro Marcos, biruin mo yan, hindi pa nga na ipapasa, gumagana na. Hindi pa na ipapasa, gumagana na yung no work no pay. Kasi yung mga tamad pumasok na sumisweldo, ayan, nagsipasukan. Itong si Pulong Duterte kasama yung mga niya, iba niya mga kaalyado. Dapat mapasa na yan, batas na yan. Para yung mga tamad dyan sa Kongreso, pag hindi ka pumasok, wala ka sweldo. Anak ng teteng yan. Alam nga ng mga sumisweldo kayo, wala kayong ginagawa. Tapos kung magsalita kayo, kala nyo, ang gagaling ninyo, ang babait ninyo. Ayan. Gumana na kahit di pa pumapasa. Yung no work no pay ni Congressman Sandro Marcos. Kaya pasok yung mga tamad dyan, pumasok. Si Bato de la Rosa, meron akong nabalitaan. Baka raw bigla na lang sumulpot si Bato de la Rosa. Baka bigla na lang sumulpot dyan po sa Senate. Bakit po? Dahil kinakailangan ang boto ni Bato de la Rosa para mapalitan si Tito Sen bilang Senate President. Kaya malamang at sa malamang, baka makita natin, magulat tayo, pumasok si Bato de la Rosa. Kaya Ombudsman Remulla at DILG Secretary John Vic Remulla, sir. May bali-balita na baka biglang sumulpot si Bato de la Rosa. Ayan, alam nyo na yung gagawin ninyo. Kasi parang may warrant to pares ata galing sa ICC, pero tinatago lang nila. Hindi natin alam mga kababayan Basta ang sabi, wala pa. Pero kung wala, bakit nagtatago si Bato de la Rosa? So baka malamang meron na yan. Kasi ba't ka magtatago kung wala naman, di ba? Kung walang warrant to pares. Ano yun? Duwag pala to, mayroon pa siyang bring it on. May pa ganun pa. Tapos wala pa palang warrant, tapos nagtatago. So sa tingin ko meron na yan. Kaya yung mga ating mga otoridad, makabiglang isang araw, para lang bumoto, mapatalsik si Tito Sen sa pagka-Senate President, baka biglang dumating si Bato at bumoto. Kasi kulang boto nila eh. So, abang-abang mga ICC.
Saka itong ano ba yung kapulisan ng ano yun, alimutan ko tuloy. Basta, yung pulis, pangkalawakan. Nahuhuli kay Bato, mag-ready na kayo kasi baka bigla na lang sumulpot itong si Bato de la Rosa niya sa Senado para magbigay ng boto para mapatalsik sa pwesto itong si Tito Soto bilang Senate President. So ayan muna mga kababayan ang ating update Dahil po sa no work no pay, biglang napapasok si Pulong Duterte. Grabe naman yung mga marites na yan. Tapos ito naman, travel tax dapat talaga tanggalin na. Dapat talaga matanggal na yan. Pahirap po sa taong bayan yan. Pahirap po. Tapos ito palang Blue Ribbon Draft Report na nag-leak. Galing daw di umano sa opisina ni Lito Lapid. Ayan naman po ay hindi naman kumpirmado pero kapag may usok, may apoy. Di po ba? Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Isa pa pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.